Chapter 3 hanggang 4. By Catherine Laynes. In 30 minutes nasa Legazpi na tayo. Mula sa pagkakatanaw sa labas ng bintana ay bumaling si Kay sa lalaking katabi niya nang magsalita ito. Saan ka sa Legazpi? Tugon niya at tipid ngumiti. Anywhere. Susog nito. Sa pagkakaalam ko, walang lugar na ganoon. Ngumiti lamang siya, hindi niya gustong magbigay ng anumang detalye sa lakad niyang ito. Tourist. Marahang tangulang ang sagot niya. So, Cagsagua Ruin and Mayon Volcano ang una sa listahan mo? Sana. Pero nagbago ang isip ko eh. Pagdating sa bus terminal sa Legazpi, sasakay pa rin ba ako ng bus papuntang Sorsogon? Naisip niyang unahin muna sa places of interest ang beach na pupuntahan sa binanggit niyang probinsya. Saka na siya babalik sa Legazpi total sa susunod na araw pa ang sinasabing event ni Warren sa isa sa mga barangay na target niyang suyurin doon. Saan sa Sorsogon? Inabot niya ang bag at kinuha ang isa sa maraming larawan na nagsisilbing guide niya sa biyaheng ito. Sa beach na iyan. Aniya at inabot dito ang litrato. Hindi nakaligtas sa paningin niya ang pag-awang ng mga labi nito. At nang ibalik nito sa kanya ang tingin, bakas na bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Where did you get this? Walang kakurap-urap na tanong nito na para bang isang krimen ang pagdadala sa litratong iyon. Waway? Nagtatakang balik niya. Inulit nito ang tanong, lalong lumalim ang titig sa kanya. Nagsasalubong ang mga kilay niya nang sumagot. Internet blog. The blogger is promoting the beautiful places in the Bicol. Iyon ang sinabi sa kanya ni Warren. Online friend daw nito ang blogger na iyon. At kasama ang resort na ito. Yeah. Sa halip na sumagot ay hinagod nito ang tingin ng mukha niya at tila may nais sabihin. Do you remember the name of the blogger? Ano nga ba ang pangalang sinabi sa kanya ni Warren? Tim, no Timmy. The name is Timmy. Napamura ito ng mahina pero mariin. May kung ilang minuto itong tila hindi mapakali at may kinakapa sa bulsa, cellphone marahil. Pagkatapos ay narinig niyang pabulong muli itong napamura nang hindi makuha ang hinahanap. Pinigil niya ang sariling magtanong. Ilang segundo itong nanahimik bago siya binalingang muli. Sa pagkakaalam ko, private resort ang pupuntahan mo. Hindi yun open for individual sa ganitong season. Only during summer. For events like wedding, birthday, and reunions, it can be rented pero overnight lang. Ganoon ba? Hindi niya naikubli ang panghihinayang sa tono. Bawas na ang isang araw niyang ay lalagi sa resort sa listahan niya ng gagawin. Sayang naman, gusto ko sanang magbakasyon sa beach na iyan kahit isang araw lang. 2 weeks lang ako rito, and after that, I'll marry a stranger. And my life like would be miserable. Sa isip niya. Bumaantong hininga na lamang siya at malungkot na tumingin sa labas ng bintana. I can help you. Narinig niyang sabi ng katabi niya. Hindi niya alam kung bakit naisip nitong sabihin yon. Napabailang siya rito. Nakaawang ang mga labi. Sasamahan kita sa resort, kilala ko ang may-ari. Kagad nagliwanag ang mukha niya at wala sa sariling napiakap siya rito. Thanks. Oh thanks. Okay. Anito. Nakakarami ka na, kagabi mo pa ako niyayakap. Magaan nitong saad. Ang implikasyon ng sinabi nito ang naging dahilan para matigilan siya habang nakayapos dito. Unti-unti siyang nag-angat ng tingin sa mukha nito at huling-huli niya ang nanunuksong ngiti nito. Napahiyang bigla siyang bumitaw. Sorry, natuwa lang ako. Aniyang nakangiwi. Ang totoo, masarap kang yakapin. Bumalik ang mga mata niya sa mukha nito. Masuyo na ang tingin nito, wala nang bahid na panunukso. Napangiti na rin siya. Ikaw rin naman, nahimbing ako kagabi. Salamat pala. Walang problema. Naghintay pa ng ilang segundo ang mga mata nila pagkatapos ay sabay rin nilang inilayo ang paningin sa isa't isa.
At sabay rin ang muli nilang pagbaling at pagtatanong ng kani-kanyang pangalan. Okay, ikaw muna. Name mo? K. It's actually Diamond K. Ayaw kong tinatawag na Diamond, just call me K. Natural born Manila? Yes, but I spent most of my childhood in Mindoro. Sa islang mawawala sa akin kapag hindi ako nagpakasal. Wika ka sa kanyang sarili. Sa naisip ay lalo lamang siyang nalungkot. Namasa ang mga mata niya kaya nang mapansin niyang nakatitig ang lalaki sa kanya ay kaagad niyang inilayo ang tingin. Tama na ang pag-iyak niya na na-witness nito nang nagdaang kagabi. I'm Rance. Habang nasa payphone si Rance at kausap ang katiwala sa resort ay paminsan-minsan niyang sinulyapan ang babaeng nakilala niya sa boss. Ngayon ay gusto niyang pagsisihan kung bakit iniwan niya ang nakapatay niyang cellphone sa bahay niya. Ginawa niya yon dahil ayaw niya ng kausap lalo na ang mga babaeng walang tigil ang pagtawag sa kanya. Mula ng gabing dumalo siya sa high school reunion ng batch niya ay tinabanganan niya sa mga iyon. Kung dala niya sana ang cellphone ay kanina pa siya nakatawag sa bahay ni Ian at nakausap si Fatima. Ito lang naman ang kilala niyang Timmy na may nalalaman tungkol sa resort niya. Hindi bali, pupunta rin ang pamilya ni Ian sa reunion at magkikita sila ng babae. Pagbabayaran niya ito sa ginawang pagkakalat ng pictures ng kanyang resort sa internet. You'll punish her with a kiss, Rance. Napaungol siya nang makita niya ang magagandang labi ni Fatima sa isip. She's Ian's wife, Rance, don't forget that. Hanggang ngayon ba naman buhay pa rin ang atraksyon na yan sa dibdib mo? Anito sa kanyang sarili. Napahugot siya ng hininga at bumalik ang mga mata niya kay. Eksaktong tinanggap ng Katie wala ang tawag niya. Ano ang gagawin ng babaeng ito sa resort? The place was his secret sanctuary. Binubuksan niya lamang ito sa publiko tuwing summer at ang kinikita ay ibinibigay niya sa katiwala at sa foundation ng korporasyon. Pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang pinapayagan niyang gumamit sa lugar para sa mahahalagang okasyon. Pero ngayon, heto may isang magandang estranghera na manghihimasok sa tahimik niyang pugad. Wala siyang balak patuloyin ito sa lugar ng magtanong sa kanya kanina. Pero sa kalungkutan na basa niya sa namamasan nitong mga mata ay biglang nagbago ang isip niya. Gusto niya sanang itanong kung ano ang ibig nitong sabihin na 2 linggo lamang itong mananatili ng Bicol at pagkatapos ay, oh, heavens! Hindi man niya nais mag-isip ng masama ay iba ang pumasok sa utak niyang karugtong ng pinutol nitong pangungusap. Lalo na nang maalala niya kung paano ito umiyak ng gabing iyon sa boss. At kung paano itong nagsumiksik sa katawan niya upang marahil ay makaramdam ng comfort. Was she dying? 2 linggo na lang ba ang buhay nito kaya ito nagliliwaliw sa huling mga sandaling ilalagi sa mundo? Iyon ba ang dahilan ng pag-iyak nito na parang wala ng bukas? Pero mukha naman itong healthy. Ang balat ay pinkish at glowing, kumikinang pa sa kinis ngayong bahagyang tinatamaan ng sinag ng araw. Ganito ba ang skin ng isang mamamatay na? And she was beautiful. No, heavenly and would she die soon? Muli siyang napamura na marinig pa yata ng katiwala niya sa resort kaya nagtanong kung nagagalit siya. Maagap naman siyang nakapagpaliwanag. Linisin ang kwarto ko at ang isa sa mga guest rooms, Manoy. Mamalengke na rin kayo, isang araw po ako dyan at ang kasama ko. Alam niyo na kung ano ang pagkaing ihahanda. Tinapos niya na ang tawag pagkatapos ng ilan pang mga bilin. Sumunod niyang tinawagan ang pinakamalapit na rent-a-car service. 10 minutes later, nasa Main Highway na sila patungong Sorsogon. Pwede kang matulog. Ani Ran sa dalaga. Ngumiti lamang ito at ibinalik sa labas ng bintana ang tingin na para bang nanghihinayang kung hindi nito mapagmamasdan ang paligid. Kay, magtatanong ako. Pwede mong sagutin, pwede rin na hindi. Sure. Bakit ka umiiyak kagabi? Hindi nakaligtas sa paningin niyang natigilan ito. 2 beses pa itong huminga ng malalim bago sumagot nang hindi siya nililingon. Let's just say, I'm dying. Nakita rin niya ang mapait nitong pagngiti.
At 2 weeks na lang ang tanang ko para magawa ang mga gusto kong gawin. Are you? Bumaling ito sa kanya, malungkot ang mga mata pero pinilit ngumiti. Dying? No. Iba ang ibig kong sabihin. Hindi niya alam kung bakit tila siya nabunutan ng tinik sa sinabi nito. Ano ba ang pakialam niya kung mamamatay na ang babaeng ito bukas? May sarili siyang problema na dapat niyang harapin. He cursed silently. Oo nga pala, ang nakatakdang kasal niya na dahilan kung bakit sa halip na mag-eroplano ay nagbus siya. Gusto niyang mapag-isa at mag-isip magplano kung paano niya lulusutan ang problema na hindi niya masasaktan si Lolo Alphonse kung sakali. Hindi siya nagdala ng kotse dahil baka maaksidente lamang siya sa daan bunga ng tuliro niyang utak. Salamat kay Tina na pinagbus siya patungong Batanes. Naisipan niyang magbus patungong Legazpi para makapag-isip siya ng mahabang oras. Pero ano nga ba ang nabuo niyang plano? Wala, dahil sa buong oras ng biyahe ay nasa babaeng ito na ang atensyon niya. Pagsakay pa lamang niya sa buwas ay napansin na niya ito, nakatitig sa kawalan at mistulang wala sa sarili. Sa tabi nito ang numero ng upuan sa reservation ticket niya. Sa loob ng mahabang biyahe ay hindi niya nakitang inalis nito ang mga mata sa bintana. At habang ang lahat ng pasahero ay tumatawa sa pelikulang palabas sa telebisyon ng bus, nangingilid naman ang luha nito. Tahimik itong umiiyak na para bang napakabigat ng dinadalang problema. Pinigil niya ang sariling hawakan nito at yakapin. Malamang kung ginawa niya iyon, nasinta kita at nagkaroon ng komosyon sa bus. Isa pa, hindi siya nito kilala kaya hinayaan na lamang niya ito. Pero nang hating gabi na patulog na ang mga kapwa pasahero, hindi na kinayang pakinggan ni Rance ang mga pigil nitong hikbi. It was pure torture. Hindi niya talaga gustong magkakita ng babaeng umiiyak. Kaya nagpa siya siyang kausapin na ito. And he felt glad that Kay trusted him. Trusted him enough that she fell asleep in his arms. Habang pinagmamasdan niya ito ng lihim sa refleksyon nilang dalawa sa salamin bintana ng bus habang tinatanglawan sila ng malamlam na liwanag ng ilaw ay may kung anong damdamin siyang naramdaman sa dibdib. It was an unfamiliar beat sa maraming pagkakataong may babaeng natulog sa mga bisig niya nang nakaraang gabi lamang siya nakaramdam ng ganoong pintig. And it felt wonderful. Rance? Yes, what? Nabiglang baling niya kay Kay. Ang lalim ng iniisip mo. Pansin ito. Kanina pa kita tinatawag, may tinatanong si Manong. Ang driver ang tinutukoy nito. Bumaling siya sa driver. Tinatanong pala nito kung saan sila pupunta sa Sorsogon. Sinabi niya ang lugar at ang pangalan ng resort niya. Gusto mo bang kumain o sa resort na lang? Umiling ito. Salamat, pero ayaw kong kumain. Walang buhay nitong sagot. Kailan ka huling kumain? Ng full meal? Hindi ko matandaan. Inuunti-unti mo ba ang magpapakamatay? Naisip ko na yan, pero hindi pwede. Lalong magkakagulo kapag nag-suicide ako. Thanks God. Yes, I thank Him too. Sa kabila ng lahat. Pabuntong hining ang dugtong nito. At biglang natahimik silang dalawa na nag-isip. Sa resort, hindi ako papayag na hindi ka kakain. Nagtatakang napabaling ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ihahatid mo lang ako? Ako ang gate pass mo? Hindi ka papasukin kung wala ako. Katwiran ni Rance. Kausapin mo na lang ang may-ari, tapos kapag pumayag na, pwede mo na akong iwan. Masyado na kitang naabala nakakahiya na. Hindi ko na kailangang gawin iyan. Ang totoo niyan, my room at pagkain ang naghihintay sa'yo roon. Natawagan mo na pala, bakit mo pa ako hinatid? Yes, natawagan ko na ang tao ko. Tao mo? Ulit ng dalaga. I own the place. Casual niyang turan na nagpasinghap dito. Namilog ang mga mata nito sa gulat habang nakatitig sa kanya, hindi makapaniwala. At lalo na itong naging maganda sa paningin niya ng mga sandaling iyon. He gave her his killer smile. Yes, Kay.
So, I will come you to my sanctuary. Alam mo bang ikaw ang tanging babaeng iuuwi ko ron? Isang munting kindat ang ibinigay niya sa babae. Muli itong napasinghap. Natawa na siya. Chapter 4. Akala ni Kay niloloko lamang siya ni Rance na pag-aari nito ang resort. Pero nang dumating sila sa lugar at nakita niya ang ginawang pagsalubong dito ng mga taong inabutan nila roon, nakumpirma niyang totoo nga ang sinabi nito. May kung ilang minuto na natili siyang nakatayo lamang malapit sa gate at nakatitig sa likod ng lalaki. Noon ay humakbang na ito papasok sa lugar. Hindi talaga siya makapaniwalang ang may-ari ng resort na makapigil hininga ang kagandahan ay ang mismong lalaking niyakap niya ng nakalipas na gabi. Kung pag-aari nga nito ang resort, ano ang ginagawa nito sa boss? Tulad din ba niya, may problema ito? Kay, tara na. Pukaw ni Rance, nasa labi nito ang ngiting napakagandang pagmasdan sa mukha nito. Saka lamang siya humakbang upang sundan ito. Cottage or sa beach house? Tanong ito nang magkasabay na silang naglalakad. Ipinahanda ko ang isang guest room, free. Napangiti siya. Sa cottage ba, may bayad? Yes. Sa cottage na lang ako. Natawa ito at pinisil ang pisngi niya ng mahigpit na tila nang gigigil sa kanya. Pagkuwan ay natigilan sa ginawa, napakamot sa ulo. Sorry. Lumipad ang ngiti niya. He was so cute doing that. Okay lang. Pinisil naman niya ang ilong nito bilang ganti. Hindi niya alam kung bakit kahit nang nakaraang gabi lamang sila nagkakilala ay panatag na panatag ang loob niya rito. Pakiramdam niya ay matagal na panahon na silang magkakilala. Soulmate. Soulmate ka dyan, Kay. Wika ni Kay sa kanyang sarili. Napapangiting ipinilig niya ang ulo. Bakit ka nakangiti? Pansin ni Rance ang tinatahak na nila ang sementadong hagdanan paakyat sa beach house. Funny thoughts. Maikli niyang sagot at ibinaling sa side ang mga mata. Hindi niya napigilan ang mahinang pagsinghap sa tanawin. Napakaganda. Mula sa kinatatayuan nila ay natatanaw niya ang kabuuan ng lugar. Wow! She had been to Phuket, Thailand and Bali, Indonesia. Hindi niya alam na hihigitan ng lugar na ito ang tanawin sa dalawang bansang iyon. Nang ibalik niya sa lalaki ang mga mata ay nakangiti ito na para bang nasisiyahang makitang nagustuhan niya ang lugar. Mas maganda sa place ko. Anito at bago pa siya nakahuma, nahawakan na nito ang kamay niya at hinela siya. Sa atak pala ang tinutukoy nito. Look around, sabi nito nang naroon na sila. Perfect. Naibulong niya habang nakatuon sa horizon ang mga mata. Napakagandang pagmasdan ng mga ulap na humahalik sa bughaw na tubig. Tingnan mo ang horizon, Vance. Aniya sa mahinang tinig. Ang napakataas na langit at ang dagat, imposibleng mag-abot, di ba? Pero tingnan mo, sa dulo nag-aabot rin. Yeah. Sagot nito sa mahina ring tinig. Pero sa mga mata lang natin. In reality, they're not. Kaya masarap talagang mabuhay sa fairy tale land, doon ay posible lahat. Samantalang sa real life, maraming hindi pwede. Binalot na sila ng katahimikan. Pinagsawa ni Kay ang mga mata sa kapaligiran. Pero maya-maya ay natatagpuan niya ang sariling bumalik ang mga mata kay Rance. Iyon din ang sandaling bumaling ito sa kanya. Kumabog ulit ang dibdib niya nang masuyo itong ngumiti. Tuwing umuwi ako rito, dito ako sa atek naglalagi. Napapahinga ako, just by looking around. Sabi nito. Hindi ko alam na may mas maganda palang gawin dito bukod doon. What? She as interested. Kusang humakbang ang mga paa niya palapit dito. Titigan ka. Nakangiting tinaasa niya ito ng kilay. Dahil namamaga ang mga mata ko. Alam niyang hindi iyon ang ibig nitong sabihin, sinabi lang niya iyon para aysan ang tensyon sa pagitan nila. Nakangiti si Rance pero matiim ang pagkakatingin sa mga mata niya. And the intensity of his gaze was exciting and threatening. No. He answered softly.
Kung hindi ka dumating dito, hindi ko malalaman na may kulang pala ang lugar. Ano? Hindi ito sumagot, tinitigan lamang siya. Maya-maya ay, mind if. Kumilos ito, inabot ang braso niya at masuyaw isang hinayla palapit. I hold you. Hindi siya sumagot, ngumiti lamang. Siguro dala ng romantic atmosphere ang hindi niya pagputol. Nasa likuran na niya ito nang nasuyong pumiikot ang mga braso sa baywang niya. His chin was resting on her crown. Close your eyes and feel the air. Pabulong nitong sabi. Hindi nito kailangang sabihin ipikit niya ang mga mata dahil iyon mismo ang ginawa niya nang lumapit sa dibdib nito ang kanyang likod. Hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang naramdaman. Walang tamang salita. Nang umihip ang hangin ay humigpit ang yakap nito sa kanya. Doon siya nagmulat ng mga mata at pumanaw sa karagatan. Sa mahabang sandaling lumipas ay naroon lamang sila at tahimik na tinatanaw ang dagat. Pinalaya lamang siya ng lalaki nang may tumawag sa pangalan nito. Pakisamahan siya sa guest room, Manoy. Aniran sa Katie wala sa resort na ipinakilala nitong si Manoy Fredo. Tinawag nito ang atensyon ng binata dahil may tawag daw mula sa kanyang anak nito. Magpahinga ka na muna, Kay. Babalikan kita mamaya. Kung may gusto kang gawin, pwede kitang samahan. Nagpapasalamat ang tipid niyang ngiti. Sumunod na siya kay Manoy Fredo. Kay. Napalingon siya nang tawagin siya ng binata. Jet ski tayo? Later. Hindi niya naikubli ang excitement. Nakita pa marahil nito ang pangingislap ng mga mata niya kaya mas lumapad ang ngiti. Tumango ito. What else do you offer here? She asked smiling Snow. Tumingin naman ito sa itaas na tila nag-isip. Seashore lands with me. Prawn and crab dishes na dito mo lang matitikman. What else? Fishing or watching the sunset while sipping Manoy Fredo's special hot chocolate. I tell you, it's better than Batangas Pride. Convinced. How much will you charge me then? Ngiti mo lang, tama na sa akin. Rance. Ang kasiyahang sumapuso ay umabot sa mga mata niya. Then a smile curved her lips again, this time, ngiting buo. Ngiting umabot sa mga mata ay may buhay. Paunang bayad. Anito at nilampasan na siya para bumaba. Lagi mo lang gagawin iyan, bayad ka na. Dahil nakisama ang magandang panahon ay nagawa nga nila ang lahat ng sinabi ni Rance. Ilang oras silang nag-jet ski. Nag-swimming din sila. At nang pareho na pagod ay sakal amang sila nagpasyang bumalik sa dalampasigan, doon ay naghihintay na sa kanila ang mga pagkain na nakalatag sa mga preskong dahon ng saging. Kumain na kayo, iho. Anang may edad na babae nang naroon na sila. Inabutan nito si Rance ng dalawang makapal na tuwalya. Nagpasalamat ang lalaki at ipinakilala ang ginang. Asawa ito ni Manoy Fredo. Come here. Anang binata nang iniwan na sila ng babae. Bago pa niya nahulaan ang gagawin nito ay nakabalabal na sa katawan niya ang tuwalya. Pinupunasan na nito ang basa niyang buhok ng sumunod na mga sandali. Napangiti siya, touched by the gesture. There. Anito nang matapos. Sinuklipan nito ng mga daliri ang basa niyang buhok bago siya iginaya patungo sa pagkain. Nang makaupo na siya ay saka ito nagubad ng sandong suot at tinuyo ang sarili. Hindi maiwasang mapatitig ni Kay sa magandang katawan nito. The chest, the flat stomach in the narrow waist. Tumikim si Rance. Huling-huli nito ang ginawa niyang pagtitig. How's the assessment so far? Tila naaaliw nitong tanong. Pinamulahan siya ng mukha. Hindi man niya nakikita ang sarili, alam niyang halatang halata ang pagbablush niya dahil sa kinis ng kanyang balat. Iyan marahil ang dahilan kung bakit lalo pang lumapad ang ngiti nito. You've got gorgeous muscle in the right pieces. Ang magsabi ng totoo ang naisip niyang paraan para hindi siya magmukhang tanga sa harapan nito. Nice abs, ilan yan?
Dinugtungan niya ng biro ang sinabi para gamaan ang usapan. Umakma pa siyang sisipatin ang tinutukoy. Sumingap ito at tinakpan ng tuwalya ang hubad na itaas na animo ay naiskandalo sa ginawa niya. Matunog ang halakhak na nagmula sa kanila. Nagtatawanan pa rin sila habang kumakain. Pagkatapos kumain ay bumalik sila sa beach house para magbihis. Kaagad silang bumalik upang magpahinga sa isang cottage na naroon, suggestion yun ni Rance. Cottage palang ipinasadya nito ang pagkakagawa ang papahingahan nila. It was like a cute little home. Kumpleto sa appliances, may kama at mga munting native chairs. Pero ang napansin niya ay ang rocking chair na nasa balkonahe, matatanaw ang karagatan mula roon. Gawin mo ang gusto mo sa loob. Dito ako. Anito at naupo na sa rocking chair. Manood ka ng movie or listen to music. From rock to piano instrument may CDs ako. Tumango siya, bago pumasok ay nilinggan niya ito. Rance. Lumapit sa mukha niya ang tingin nito. Thank you. Masuyo ang ngiti nito. You're welcome, Kay. Mula sa pagkakaidlip ay nagising si Rance sa katahimikan. Nagmulat siya ng mga mata at saglit na nakiramdam. Nang matano niya ang dagat ay sakal amang bumalik sa kanyang isip kung nasaan siya. Home. He whispered and smiled. Hindi mahihigitan ng saan mang lugar ang dalampasigang ito para sa kanya. At ang rocking chair na ito ay balkonahe ang pinakaimportanteng lugar sa buhay niya. Dito ay tahimik ang kalooban niya at wala siyang inaalala. Dito ay napapahinga ang isip niya kahit saglit lang. At dito ay masarap mapag-isa, napaayos siya ng upo. Hindi nga pala siya nag-iisa. Nilinggan niya ang bukas na pinto ng cottage at doon ay sinalubong ang mga mata niya ng kaaya-ayang tanawin ang natutulog niyang bisita. Natukso siyang pumasok at pagmasdan ang kabuuan nito. She appeared so soft, her white sleeveless dress hugged the pillows. Dahil puting-puti ang bedsheets at mga unan ay nagmistulang natutulog na anghel ang babae. Bahagya itong kumilos, he could not stop swallowing. The woman was beautiful in every way, and very tempting. Gabundok ang pagpipigil niyang huwag gisingin ng ito ng halik. Kung ibang babae marahil, baka kanina pa sila nagpapagulong-gulong sa kama, sa buhanginan, o sa attic, pero iba si Kay. There was something in here that made him feel warm. Protective and caring. Hindi niya maintindihan ang sarili. Pare-pareho lamang ang damdamin niya sa mga babaeng dumaan sa kanyang buhay at katulad din ng mga ito si Kay. Pero bakit iba ang nararamdaman niya rito? Or maybe, it was her vulnerability that awake his male protective instinct. Noong gabing umiiyak ito sa boss ay may kung anong pinukaw sa kanya ang babae. Something raw, strong and powerful. Hindi niya matukoy kung ano. Basta ang alam niya, gagawin niya ang kahit ano basta sumaya lamang ito. Gagawin niya ang kahit ano para hindi na ito malungkot at umiyak. Walang tunog ang mga hakbang niya palapit. Lumuhad siya sa sahig ng cottage at ipinagmasdan ng malapitan ang mukha nito. Napangiti siya habang sinusundan ng dulo ng hintuturo ang shape ng mukha nito nang hindi niya hinahawakan. Sinundan niya ang kurba ng labi nito, ang porma ng matangos na ilong, ang linya ng nakapikit na mga mata. May magagawa ba ako para pawiin ang anumang bigat na nasa dibdib mo, Kay? Yusal ni Ran sa kanyang sarili. Hahaplusin niya sana ang pisngi nito pero nagbago ang isip niya. Touching here this moment will only cause him trouble. Ikinuyom niya ang kamay. Walang ingay, at sa kontroladong kilos ay marahan na lamang siyang nahiga sa tabi nito. Hindi niya ito hahawakan, pero maaari niya itong titigan hanggang nais niya. Napangiti siya ng muling pagmasdan ng magandang mukha ni Kay. Rance felt a gentle tap on his face. Nang hindi siya nagmulat ng mga mata ay muli niyang naramdaman ang malambot na palad na iyon. Sa pagkakataong iyon ay hinaplas na niyon ang pisngi niya. Nakangiting mukha ni Kay ang tumambad sa mga mata niya. Mas naging matamis ang ngiti nito nang makitang nagising na siya. His breathing stopped for seconds. Napatitig lamang siya sa napakagandang mukha nito.
Bahagyang busog ang buhok nito at dahil sa mabining hangin na pumapasok sa cottage, inililipad ang ilang hiblanyon sa mukha nito. And her eyes were sparkling as if she loved looking at him. Oh God, step back, woman before I lose my sanity and crush you in my arms. Pero hindi siya nito pinagbigyan. Sa halip ay mas inilapit nito ang mukha at paulit-ulit na pinadaan ng palad sa tapat ng mukha niya. Can't you see me? Tanong nito, ang dulo ng hinduturo ay dumampi sa tungki ng ilong niya. Ang gwapo mo pala pagtulog. Tukso nito, ngiti-ngiti. Oh yeah. Susog niya matapos makabawi. Sa kislap pa lang ng mga mata mo, nababasa ko ng nambubula ka. Alam niya ang pisikal niyang katangian at hindi iilang beses na may lantarang nagsabi sa kanya yun. Pero pagdating kay Kay, iba ang dating sa kanya ng papuri nito. Totoo iyon. At inosenteng umangat ang isang kamay nito, hinawi ang buhok niyang bahagi yang tumabang sa noon niya. Kung wala ang mga ito, napawi ang ngiti nito nang tigilan niya ang braso nito sa kanyang puwersang hawak. If you want to be safe, don't do that again. Aniya sa matigas na tono. Rumihistro ang pagtataka sa mga mata nito. Napatitig ito sa kanya habang nakaawang ang mga labi. Alam mo ba kung nasaan ka, Kay? Nasa cottage ko, right in my bed, and inches away from me. And then, she released a harsh breath, binitawan niya ang braso nito saka siya bumangon. And then, you're touching me. Bigla siyang tumayo, hindi na itinuloy ang sinabi. Nanatiling nakatitig lamang sa kanya si Kay na para bang nagtataka sa kilos niya. Lumabas ka na, Kay. Susunod ako. Utos niya. Nang hindi ito kumilos ay siya ang humakbang patungo sa pinto. Pero hindi pa rin niya napigilan ang sarili. Nilinggan niya ito hindi pa man niya nabubuksan ang pinto. May kung ilang minutong naghinang ang mga mata nila. Sa marahang kilos ay unti-unting tumayo ang babae mula sa pagkakaupo sa kama niya. Nawala na sa isip niya ang paglabas na gagawin. Itinaas na lamang niya sa hangin ang mga kamay, as if in desperation, at helpless siyang sumandal sa pinto. If I'll kiss you now, hindi ko maipapangakong magagawa kitang pakawalan pagkatapos. But if you're sin enough to push me. Hindi na niya nagawang tapusin ang sinasabi dahil patakbo na nitong tinawid ang distansya sa pagitan nila. At nasa mga labi na niya ang bibig nito.